Opisyal lang na i-turn over kanina kay National Commission on Muslim Filipino Secretary Saidamen Pangarungan ang chairmanship ng Commission on Elections. Siya na ang bagong namumuno sa komisyon. Pinakilala na rin kahapon ang dalawang bagong commissioner ng poll body na sina Attorney Amy Torrefranca Neri at Attorney George Garcia. Dating undersecretary sa DSWD si Neri at naging abogado naman ang ilang politiko si Garcia. Sa talumpati nila Commissioner Neri at COMELEC Chair Pangarungan kanina, titiyakin nila na mananatili ang integridad ng COMELEC. We will honor and protect the Constitution in every decision we take, in every program and project we undertake, and even in every single vote we count. The sanctity of the vote shall be our guiding principle. I want to make it clear that amidst all the issues thrown towards the Commission, we will advocate and ensure that we will have an honest, fair, and free conduct of election. Dagdag ni Pangarungan, bibigyan niya ng sapat na kompensasyon ng mga empleyado ng komisyon para matiyak ang maayos at tapat din nilang serbisyo. Pero ayon sa grupong kontradaya, nangangamba silang baka makompromisa ang independence ng COMELEC. Two of them do not have clear record in terms of election lawyering and clean and honest elections advocacy. And one of those who happens to have track record in election lawyering has too much baggage on him, given that he had as clients at least 2 or 3 presidential candidates, and one of them is the survey frontrunner right now. Tinutukoy ng kontradaya si Attorney Garcia na naging abogado ni presidential candidate Bongbong Marcos at Isko Moreno. Kaya ayon sa organisasyon, dapat magkaroon pa rin sana ng shortlist ng mga commissioner. There is a lot of damage to be done if you are not careful with the choices that you make. So we cannot afford to have COMELEC positions as a form of payback to the allies of the president. Peace-loving people like us should want a kind of independent COMELEC. Tinunde na rin ng kontradaya ang pagpapatigil ng implementasyon ng Memorandum of Agreement ng COMELEC at news site na Rappler bilang katuwang ng komisyon sa fact-checking. Ayon kay Professor Araw, kaduwagan ang ginawang aksyon ni ex-acting COMELEC Chair Socorro Inting. It's clearly an attack not just on Rappler but on press freedom, and it also shows the lack of independence of the COMELEC. One minute they said that they will maintain their independence, and then the next minute there is a unilateral decision of the acting chair of the COMELEC. She did not even wait for the 3 to come in. Ikinalungkot naman ng news site na hindi sila nasabihan ng poll body tungkol sa desisyon nito na itigil muna ang implementasyon ng kasunduan. Pero ayon sa COMELEC, ilalaban pa rin naman nila ang napirmahang kasunduan. Nothing has changed. The COMELEC is still going to defend its position on the Rappler Memorandum of Agreement, except that with the case having been filed before the Supreme Court, there is of course the element of deference to the Supreme Court, which is why we're pulling back a little. So, seryosong usapan lang tayo mga sangkay ngayon para po ito sa mga Duterte supporters, BBM supporters, lalong-lalo na po yung Marcos loyalist. Kasi nga po si Mayor Inday Sara, tila baga hinahabol ni Tito Soto. Alam niyo mga sangkay, si Tito Soto ay delikadong-delikado kay Bongbong Marcos. Gusto niyo malaman kung bakit? Yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Well, anyway, kung hindi ka po nakakapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel and click the bell notification para lagi ka pong ma-update sa bawat video na ina-upload po natin. So, pag-usapan na po natin ito, mga sangkay. So, ayun nga, medyo naano lang ako na nakumbinsi lang ako na kailangan na natin pag-usapan ito dahil nakita ko po yung survey ng Okta Research pagdating po sa Vice Presidential. Si Mayor Inday Sara ay tila baga hinahabol po ni Tito Soto. Medyo nagulat nga pa ako dito. At gusto kong i-address ito sa lahat ng Marcos loyalist, BBM supporters, DDS. Especially yung mga Marcos loyalist dyan. O sige, siguro lahat na naman po tayo. I-address po natin ito sa lahat ng supporters ni BBM. So nakita ko yung survey, si BBM wala naman po talagang problema. Sobrang lakas po talaga. Kita nyo yung Okta Research. Eto po, sobrang lakas si BBM. 55. Si Leni Robredo, 15% lang. Kulelat na kulelat. Si Domagoso, malayo. Wala talaga, sobrang layo. So si BBM ay okay na po dito. Saan tayo nagkakaproblema? Eto, tingnan na po natin. So, kung titingnan po natin yung numero, si BBM 55%. Si Sara Duterte, nangunguna pa rin naman. Medyo malayo pa rin naman. 43%. Kaya nga lang, kung titingnan po natin yung numero, 33%. Ang ganitong klaseng dikit, mga sangkay, pwede na po itong madaya. Ang ganitong klaseng numero kasi kung titingnan po natin, umaakyat po siya ng umaakyat eh. So, pwedeng dayain si Mayor Inday Sara, kagaya po nung nangyari kay BBM last 2016 elections. Kaya naman,
Itong vlog na to ay para po sa lahat ng Marcos loyalist, BBM supporters. Kailangan po natin palakasin ang boses natin na dapat si Sara Duterte ang iboto, hindi na po yung iba. Kung ikaw ay supporter ni Bongbong Marcos, vote for Sara. Huwag po kayong maniniwala sa nagsasabi, nagpapakalat, mga dilawan po yung mga yan, yung mga nagpapakalat. Do not believe na si Sara Duterte ay ilalaglag si BBM. Hindi po yung totoo, mga sangkay. Hindi po yun gagawin ni Mayor Inday Sara dahil nga po, siya lang naman ang nananawagan na protektahan si BBM, simulat sa bulpa. Sa totoo lang mga sangkay, kung trip ni Mayor Inday Sara maging presidente, dapat noon pa sinabi na niya na magpipresidente na siya. Hindi na niya kailangan mag-vice president at gumawa ng drama tapos ipapa-impeach si BBM. Gamitin lamang po natin yung kukote natin, mga sangkay. Kung si Mayor Inday Sara trip niyang ilaglag si BBM, hindi na po niya kailangan mag-vice president. Magpipresidente na lamang po siya, lalabanan niya si BBM. Kung nakikita po natin yung mga nakaraang survey, nangunguna pa po noon si Sara. Until dumating ang point na tumaas na pong survey ni BBM. So ngayon, mga sangkay, si Mayor Inday Sara, delikado po sa daya dito. At kapag nakalusot si Soto, for me, my own opinion, at sa pag-aanalisa sa nangyayari, delikado si BBM. Kay Soto, halimbawa na lang si BBM ang maging presidente, si Soto ang manalo sa vice president. Sa tingin nyo ba, mapoprotektahan ng isang Soto si BBM? Hindi po. Alam niyo kung bakit? Kung maaalala nyo, nito lamang mga sangkay, nagkaroon po ng anibersaryo ang mga mangmang na dilawan tungkol sa EDSA 1 Ek Rebellion. Isa si Soto sa nagsalita laban sa mga Marcos. At hindi nga po nakatiis dyan, mga sangkay, si Senator Enrile. Tandaan po natin yung numero po dito 43%. Si Soto 33%. Doon magkakaiba naman po yung ibang survey kaysa po dito sa Okta. Kaya nga lang, I think kailangan pa po natin mas palakasin ang boses natin. Mga sangkay, para po kay Mayor Inday Sara. Magtulong-tulong po tayo. Para maprotektahan ni Mayor Inday Sara si BBM, then si BBM din maprotektahan si Mayor Inday Sara. Maproteksyonan po ang ating gobyerno sa mga kawatang dilawan. Ako, naniniwala ako na itong si Soto, dilawan to. Alam niyo kung bakit? Gaya ng sinabi ko, siya lang naman po ang isa sa nagsalita na pumalag sa mga Marcos dahil binabago daw ng mga Marcos ang kasaysayan. Kaya nga pumalag po dito si former Senator Enrile at eto po ang kanyang sinabi, mga sangkay. Panoorin po natin. Inihayag ni dating Senate President Juan Ponce Enrile na walang alam si Vice Presidential Bet Senate President Tito Soto III sa totoong nangyari noong martial law sa ilalim ng pamamahala ni former President Marcos Sr. Oh, di ba? Binanata na po ni Enrile. Ito'y kasunod ng pahayag ni Soto na hindi kailanman mababago ng taong bayan ang mga masasamang nangyari noong martial law. Si Margot Gonzalez sa detalye ng balita live. Margot, good morning. Morning. Mike J, magandang umaga. Gate nga ni dating Defense Secretary at dating Senate President Juan Ponce Enrile na si Cory Aquino at hindi si Marcos Sr. ang totoong diktador. Diba? Sa programang Sa Bayan ni Juan noong Sabado, sinabi ni dating Senate President Juan Ponce Enrile na walang alam si Vice Presidential Candidate Senate President Tito Soto III sa totoong nangyari noong martial law. Ito'y kasunod ng pahayag ni Soto na hindi raw kailanman mababago ng taong bayan ang mga masasamang nangyari noong martial law tulad ng pang-aabuso at korupsyon. Oh, ngayon mga sangkay ha, please lang, kung makamarcos ka, alam mo dapat kung sino ang iboto. Si Mayor Inday Sara. Okay? Hindi si Soto. Kita nyo binabarobal si sila BBM? Kasi may naririnig ako na maka-BBM pero si Soto ang iboboto. Sorry lang. Pero sobrang tanga mo kung si Soto ang iboboto mo. Kita nyo binabarobal ni Soto ang mga Marcos. Pero ito yung sagot ni Senator Enrile. Ayon kay Enrile na dating Justice Secretary at Defense Minister sa panahon ni former President Ferdinand Marcos Sr. na hindi totoong naging diktador ang dating Pangulo. Hindi na masisiguro ngayon na ang bayan ay maniniwala sa kanila. Nakikita mo yan sa survey, kung totoo yung survey. Pero maliban doon sa survey, nararamdaman ko maging sa Cagayan, sa Isabela, sa Quirino, Vizcaya, sa Ifugao, Kalinga, Apayao, Quirino, doon sa aking region, pare-pareho ang galaw ng tao para kay Bongbong. Ibig sabihin yan,
Ngayon natalaman ng tao na yung panahon ni Marcos ay hindi napakasama na sinasabi ng mga dilawan at mga kaliwa. Giit nito na ang lahat ng ginawa noon ni Marcos Sr. sa ilalim ng martial law ay otorisado at nakabatay sa minamandato ng konstitusyon. Pero sino nga ba ang totoong diktador? Si Cory, siyang diktador. Gumawa siya ng saligang batas niya na hindi naman inaprubahan ng bansa. Hindi kami nakasama niya, nakapasama doon sa pangkat niya nung sa revolution dahil by force of circumstance, hindi kami kinonsultahan eh. Oh, sila lang ni Naftali Gonzales at yung kanyang kabinete ang gumawa ng revolutionary constitution. Soto, makinig ka. Sinopla din ni Enrile ang sinasabing pang-aabuso na nangyari daw noong martial law. Yung sinasabi ng mga abuso, Senator Soto, sana nakikinig ka. Sana mapanood mo ito. 74,000 arrested, 34,000 tortured, and more than 3,000 killed. Nasaan yung mga yun? Ang listahan nun. Sino-sino yun? I have been in the middle of the whole thing. Until now, only Eda Rosales and Colmenares Correct. appeared to complain na na-torture sila. Diba? Nasaan yung mga tinorture? Bakit hindi sila nag-file ng mga kaso hanggang ngayon? Sinabi rin ni Enrile na totoong naging maganda ang performance ng bansa sa ilalim ng pamamahala ni Marcos. Anya mula taong 1972 hanggang 1980 ay nagawa ni Marcos na maiangat ang ekonomiya ng Pilipinas kung ikukumpara sa ilang mga bansa sa Asia. At kaya raw mataas ang popularidad ngayon ng anak nitong si Bongbong Marcos Jr. ay dahil mulat na ang mga Pilipino sa mga totoong nangyari noong martial law at sa pamamahala ni Marcos. Ayon kay Enrile, di na umuubra ngayon ang mga sinasabi ng mga dilawan laban sa mga Marcoses. Hindi na nila masisiguro ngayon na ang bayan ay maniniwala sa kanila. Nakikita mo yan sa survey, kung totoo yung survey. Pero maliban doon sa survey, nararamdaman ko maging sa Cagayan, sa Isabela, sa Quirino, Vizcaya, sa Ifugao, Kalinga, Apayao, Quirino, doon sa aking region. Pare-pareho ang galaw ng tao para kay Bongbong. Ibig sabihin niya, ngayon natalaman ng tao na yung panahon ni Marcos ay hindi napakasama na sinasabi ng mga dilawan at mga kaliwa. Correct. Mike Jade, kung totoo itong mukhang totoo itong sinasabi ni dating Senate President Juan Ponce Enrile, kung pagbabatayan niya yung lumalabas ngayon sa survey, kasi dito sa latest survey ng Pulse Asia at maging dito sa SWS ay nangunguna ngayon si Bongbong Marcos Jr. Para sa Pilipinas, kung mahada. Okay. So sana yung mga iba dyan na loyalista mahimasmasan, no? Gusto natin maprotektahan si BBM. Gusto natin, kasi alam nyo ang mangyayari kapag si Soto? Tingin ko lang. Pwedeng ilaglag. Pagkaisahan si BBM, lalong-lalo na po, kung ang mga magiging senador, yung mga balimbing. Yung mga kunwari kakampi ni BBM, yung iba dyan, nakikita ko sila Binay, pumapasok po sa survey ng senatorial. So pag yan ang maupo si Soto, tapos kahit papano medyo magkaisa yung mga balimbing na senador kay BBM, tapos wala pa si Mayor Inday Sara dahil si Soto ang magiging vice president just in case na talagang ilaglag si Sara. So kawawa si BBM dito. Ang mangyayari baka magkatotoo yung sinasabi ng iba na ipapa-impeach si BBM. Kasi yung mga dilawan ngayon, gigil na gigil po talaga sila. Gigil na gigil sila. Biruin mo lahat na ata ng mga mayayaman, nagkakaisa. Lahat na po ata ng mga... Alam niyo sinong kakampi ni BBM? Super majority. Yun ang pinakamakapangyarihan. Kaya nga lang, kapag naupo na si BBM, pwedeng lakarin yan ng mga aliporis na mga dilawan dyan. At ilaglag si BBM. Kaya kailangan po niya ng kasangga sa kanyang opisina. Wala pong iba yon kundi si Mayor Inday Sara Duterte.